Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Madre Santa Maria, ay hindi sa issue ng PH keeps stop made in anti-human trafficking efforts. So we support anti-human trafficking ng ating pamahalaan. So ang bansa Pilipinas ay nag-maintain sa Tier 1 sa standard ng Estados Unidos sa paglaban sa human trafficking. So ang ating bansa ay mahusay ang hakbangin ng pamahalaan laban sa human trafficking. So yun. For sa loob ng ilang taon, mga 10 taon yata yun, na may maintain natin yung nasa level 1, parang level 1, yung basis kung ang isang bansa ay may mahusay na yung kanilang parang gauge po percentage ng kanilang sukatan para sa pagprotekta in anti-human trafficking o yung human trafficking. So ngayon ay nasa Tier 1 tayo. So pinaigting ng ating pamahalaan ng paglaban sa human trafficking, particular itong sa case ng Pogo at maging online child trafficking at sa trabaho, etc. yan. So pinaigting ng ating pamahalaan yan. Mula dyan sa Pogo na yan, yung sa OFW, yung mga trabaho abroad, at maging yung sa child trafficking sa online yan, mga ganyan. So yung ating pamahalaan ay maintain ang kanyang pagbabantay, pagprotekta laban sa human trafficking. So 10 taon nating iniingatan ng Tier 1 ng State Department sa State Department ng human trafficking. So yun, body gauge ng ng United States sa human trafficking. So nasa pangunahin tayo dyan. So ngayon ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng station at karapatang ng tao. So ito ng PH Keep Stop Marks in Anti-Human Trafficking effort ay maigting tayong sumusuporta sa ating pamahalaan sa paglaban sa human trafficking, at we hope ang ating pamahalaan ay patuloy ng pag-ibayo ang kanilang bangin with other countries. So yun. So hindi lamang tayo yung mayroong hakbangin laban sa human trafficking, mabuong mundo. So patuloy na pagtingin ng ating pamahalaan ng pag-iisa sa iba't ibang bansa in anti-human trafficking. Yan lalo na yung sa trabaho abroad, na yung iba ay nagogoyo sila, na panluloko yung ginagawa ng mararat na ng trabaho roon ay mga yung pala mga halimbawa panluloko, mga gambling hub. Tapos ay yung iba nasasadlak sa mga prostitution. So mabigat yun. Kaya lalo na yung iba minor, even hindi minor, ay kawawa kung mapalalagay sila doon. So kaya at yung iba't ibang problema ng mga OFW abroad yan, mga illegal yan. So ang issue ng Pogo, we hope ay totally hindi na ito makapag-operate sa bansa at matigil ang human trafficking at illegal gambling sa bansa in the world in this kind. So ang human trafficking ay online sexual abuse ay naway may mapaigtingin at maging sa mga nais magtrabaho abroad na naluloko ng mga human traffickers ay maprotektahan sa mga ganyang krimen. So yan. So yun, sana ay maprotektahan ng ating pamahalaan yung lipo ng Pilipino patuloy sa against dyan sa human trafficking, at particular ay masumpo na rin yung Pogo. Sana hindi na talaga yung makapag-operate sa ating bansa para maiwasan yung human trafficking at iba't ibang mga idinudulot niya ng Pogo na yan. At hindi lang Pogo, lahat ng mga illegal gambling kanilang masumpo yan, from local to national yan, malalaki o maliliit yan, dahil sa iba't iba ng audience yan o iba't iba ng mga parokyano, may malaki, may maliit, parehas na nakakaperwisyo ng pamumuhay. So hindi lang yon,
nagdudulot ng kriminalidad yung mga ganyan mga bagay, gumagawa ng mga hindi mabuti. So yun. So yung iba, kung yung mga magsusugal, natatalo, siyempre gagawa ng hindi mabuti yan. Et cetera, et cetera, issues sa mga gambling. Lalo na yung sa malaki, ano ba, pogo, yun, di ba? So yun. Nagkakaproblema sa ganyan. Kaya yung mga ganyan na mga krimen, so dapat nasusumpo ng ating pamahalaan yan dahil hindi lang yung krimen na yon ang nagiging problema na nakakapinsala ng pamumuhay, kabuhayan. Dahil nga siyempre kung magsusugal, walang pera, yung iba gagawa ng pera. Yung iba, uh, yung kakarampot na pera na uubos pa, di ba? Lalo na doon sa maliliit, yung kahit malaki, ganun din. At least kung talagang nagtatapon ng pera, kaya na magtapon doon, halimbawa, parang pinalibangan nila, ang mahirap kung illegal, di ba? So, yun. Kaya, yung hindi maganda doon pa lang ay yung mga gumagawa na ng krimen. Kahit malaki, kapag kayo nagubol sa sugal, gumagawa naman kagaya sa flood control project, gumagawa sila ng ang nagsusugal doon, yung mga corrupt na mga opisyalis, di ba? Ayon doon sa kanilang investigasyon. So, ganun din sa maliit, di ba? Malaki, maliit, parehas lang yan. Na gumagawa ng krimen from that crime of gambling, di ba? Kaya dapat nagusuko ng ating pamahalaan. So, yan. Maraming nabibiktima na nagsasabi kung kaya dapat maging mahusay ang ating pamahalaan sa mga krimen yan sa human trafficking, mga mabigat dyan. So, ang gabay ng ating Panginoong Diyos at Kristo Jesus ay magliwanag sa bansa at lahat at magabay sa mabuting pamumuhay at walang magsapir sa mga kasama ng evilness and sinful. So, yan. So, sana ay magabay na Panginoon Diyos ang lahat tayo ay hindi maiwasan yung kriminalidad. At muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Balang Spiritas, ang pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan mamahalan, mabuting matuwid, tagunin yung karapat ng pantao. Yung mamamayan ay iwasan ng paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, bagkos ay suportahan yung mabuting pamahala para sa hustisya at karapat ng pantao. So yun, at tayo ay at higit sa lahat makapamuhay sila ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. Muli, magandang hapon sa inyo. Sana nakapagsabaw sa ng taklitis promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa lingkod. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.